Ngayon po ay March 31, 2026 at isang mapagpalang araw ng Martes Santo sa ating pong lahat. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 49 verses 1 to 6. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at tinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko ay ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis sa palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at ngayon po ay Martes Santo at tayo po ay nasa loob ng tinatawag nating mga mahal na araw at nawa sa pahayag ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa ay lubusan nating maunawaan o maintindihan kahit konti ang dahilan kung bakit ito mahal na araw, no? Dahil nga ang ating Panginoong Jesucristo ay mag-aalay ng kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa tao, dahil sa pag-ibig at tandaan niyang ibigay ang lahat, no? Bilang pagsunod na rin sa kagustuhan, no? ng kanyang Ama na mailigtas sa mga tao. Siyempre, ang pagsunod po ay kaakibat ng pagmamahal, no? Sa isang nagmamahal, kayang-kaya mong gawin ang lahat para lamang ito mapatunayan. Nawa, sa araw na ito ng Martes Santo, ay alalahanin natin, no, kung gaano natin nabigo o binibigo ang mga taong nagmahal sa atin, ang mga taong nagmamahal sa atin. Paano ba natin ito sinusuklian o ina-appreciate man lang, no? Kasi siyempre masakit din na sa isang taong nagmamahal na yung minamahal mo at tinanggap mo ay siya pang magiging dahilan ng iyong kabiguan o ng iyong paghihirap. Isang karanasan yun na maging si Kristo ay naranasan niya sa mga panahong ito o sa kwentong ito ng ating kaligtasan. Dahil matutunghayan nyo rin, bukod sa unang pagbasa sa ating ebanghelyo na merong isa, no, sa kanyang mga kinalinga, sa kanyang mga tinanggap, sa kanyang mga minahal at tinatawag na alagad mananakit sa kanya ng lubusan. At yan ay si Judas, no, siyang magkakanulo. At mahirap yon na malaman niya ito, pero ganun pa man, mas pinili ng Panginoong Hesukristo ang magmahal pa rin kahit na hindi sinuklian ang kanyang pagmamahal, kahit na sa masaklap na paraan ito ginantihan. Pero yun nga po, sa isang taong nagmamahal, hindi siya dapat naghihintay ng anumang
pagmamahal din. Although bilang tao, gusto natin sana mahalin din tayo ng ating mga minamahal. Pero kung sakali nga na magkaroon tayo ng karanasan o pagkakataon na maranasan ang ganitong karanasan ni Jesus, nawa katulad ni Jesus, mas piliin pa rin natin ang magmahal. Muli po, isang mapagpalang araw ng Martes Santo sa inyo po lahat.